Hello and welcome sa isang episode ng Panalong Buhay TikTok Live. Today, pag-uusapan natin ay mga sari-sari store or yung sari-sari store business. Meron tayong guest, isa siyang owner nenegosyo siya ng sari-sari store. So tatanungin natin siya ng mga details about dun sa business niya, paano siya nagsimula, ano yung mga tips niya, ano yung mga pagkakamali niya na nangyari before no nagsisimula pa lang siya. And then hopefully kung meron kayong plano na magsimula ng sari-sari store business, hopefully meron kayong matutunan. Marami rin akong videos tungkol dun sa mga sari-sari store. And just in case na ma-miss nyo or hindi nyo matapos lahat, i-upload natin itong TikTok live na to. Ito yung recorded na TikTok live sa YouTube. So, dun sa YouTube channel ko, sa Panalong Buhay YouTube channel, i-upload ko lahat ng mga interviews ko. So, isa to dun sa i-upload ko. Hopefully by tomorrow, ma-upload ko na siya. So, bibigyan lang natin yung guest natin ng ilang sandali para okay. Kung meron kayong tanong, kung meron kayong gustong malaman about sa sari-sari store business, ilagay nyo na dyan, i-chat nyo, tapos ilalagay ko siya doon sa mga listahan ng mga itatanong ko doon sa ating guest. And kung meron kayong gustong maging guest in the future, i-chat nyo lang sa akin and then maghahanap tayo ng guest para dyan. Or kung gusto nyo mag-guest, pwede rin. Anyway, so, hello to everyone. Meron tayong guest, si Chaika. Tama ba pronunciation ko? Chaika ba? Yes po, Chaika. Hi, good evening po. Sorry, hindi ko narinig. Chaika ba? Hello. Yes, hello. Okay na po. Okay. Hi, Chaika. Welcome. Kumusta ang maulan ba dyan sa inyo? Anong city ka pala? Laguna, San Pablo. San Pablo, Laguna. Yes po. Alright, so medyo malayo, I guess mas malayo kaysa dun sa and alright, so guess natin si Chaika. Ayaw mag-video. Okay lang naman kung hindi. Pero mas maganda kung meron. Mas maganda ba wag meron? Sige. Actually, na ako, nasa bed na ako kasi akala ko late na. Okay lang, no problem. Okay. Ano lang naman, para hindi sila magsawa sa mukha ko, baka mabawasan akong followers eh. Anyway, so, yes, okay. Si Chaika. Siguro, let's start with an introduction. Chaika, so, sari-sari store owner ka, ganong katagal ka na sa sari-sari store at bigyan mo kaming overview, ganong kalaki yung sari-sari store mo, Okay, sige. Siguro much better nga na may video so para meron tayo para tao dyan nabivisualize nila. Okay, wait lang. Nakapagbahay lang din naman ako eh. So, I think hindi naman masela ng ating mga viewers. Mga listeners. Okay, sige. Hindi naman tayo makakancel siguro. Okay, for a minute siguro. Sige lang. Hi, good evening everyone. Siguro you can give us an overview paano nagsimula yung business mo. Is this your own or family business ba to? I'm the owner po. Ikaw mismo yung owner. How long did you start? Kailan ka nagsimula mag-sari-sari store? Actually, almost a year pa lang. Almost a year pa lang. Very new, Okay. Yes. Before ka nagsari-sari store, ano yung may business ka ba or nag-empleyado ka? Anong background mo? Yes, I'm a former employee overseas for 5 years in Taiwan. Okay, alright. And bakit naisip mo na first subok mo ng business tong sari-sari store? Yeah, actually. Okay. Could you maybe give us an overview? Anong nung nag-iisip ka na na magnenegosyo ka, sari-sari store na ba agad yung yung nasa plano mo or did you consider different na pinag-isipan mo ba na ibang options? Anong nun nangyari? Yeah, that's a good question. Actually, hindi ito yung original plan ko.
My original plan is, nung nasa Taiwan ako, ay nag-resign ako for 5 years, which is lang contract dun is every 3 years. So, total of 6 years Mhm. sa bawat kontrata. So, 5 years, kalagitnaan, nag-resign ako. Bakit? Kasi, gusto ko mag-apply sa Canada. Okay. Ayun. So, gusto ko mag-apply sa Canada, which is, kapag nag-apply ka sa Taiwan, ay mas malaki yung magiging expenses mo or magiging cost. Unlike kapag dito ka nag-apply sa Pilipinas, siguro half lang. Okay. Half lang yung magagastos mo. So, yun. Nag-apply ako international and local, pero it doesn't work. O, Okay. hindi ko natanggap doon. So, sabi ko, ay, ano ba yan, Lord? Which is, ano ko talaga yung sarili ko na, kung may mga bless at saka kung may mga swerte sa pag-apply, ako yun. Mhm. Confident ako sa application. Sabi kong ganyan. Hindi, never, very rare na nare-reject ako sa mga application. Kaya sabi ko, ang laki ng chance ako kasi, yun nga, naniniwala ako sa sarili ko, confident ako Mhm. na ano ko sa application. Then, suddenly, hindi ako natanggap as in. For a year ha, for a year. Isang Kasi, taon ka nag-a-apply, oh. yeah, parang almost 1 year ako nag-apply, local, international. Puro final interview lang ako, pero after that, hindi ako talaga natatanggap as in. Mhm. Wala. So, I decided na parang sige, since may lupa kasi dito yung bakante yung tatay ko. So, yun yung ginawa ko. Eh, syempre, bilang OFW before, may mga konting ipon naman tayo. Syempre, Mhm. ready tayo kasi resign niya eh. So, ready naman tayo. So, yun. Um, but hindi pa to. Hindi pa talaga tayo yung totoo. Ang nangyari pa, nag-ano pa ako, nag-ahente ako ng lupa. Hindi Aha. din. Nag-ahente ako ng lupa, hindi din. Nag-ano rin ako, nag-insurance din ako. Naging financial advisor din ako. Okay. Hindi din. So, nagtinda rin ako ng pizza. Na-scam ako. So, hindi Anong din. ano yung pizza na yun? Parang ano? Parang franchise? Parang dito kasi sa Laguna, parang alam mo yung ano, yung Kanto Pizza. Alam mo mga oray, mga Oo. 100 plus, yan, mga ganyan. So, parang mag-expense lang ako ng mga 5,000. So, okay, parang wala mawawala. Oo. Sabi ko ganyan. Kasi 5,000, kasi OFW, medyo may konti kang ipon eh. Parang, Mm. ano parang, okay lang sa'yo, yung 5,000, parang okay lang. 5K Mm. lang yan. O yan, Oo. see, okay. Nag-push ako dun. Na-scam ako. Walang anong klaseng scam? Wala talagang dumating sa'yo na kahit ano, na produkto? Oo. Sabi niya, "Ma'am, puwede po bang bayaran na 'tong ano?" Buti nga 1K lang naman. "Ma'am, puwedeng bayaran mo muna 'to kasi para ma-release namin yung ano mo, yung yung product." Buti na lang 1K lang. Ayun, sige, 'di 1K. So, nag-GCash kami, transaction namin sa GCash. So, yun, nangyari, walang dumating. So, Oo. ayaw. So, ano pala 'to, scam pala. Ayun, Mhm. ang dami. Ang dami kong na-try bago 'to maging tindahan. Kumbaga ito na yung pinaka, last option. Yan, Okay. pinaka-last choices na nangyari sa So, buhay hindi ko. siya yung original na plan pero nauwi sa pagiging tindahan. Um, Mm. yung yung tinatayuan ng tindahan mo ay may bahay ka rin diyan or lote lang siya? Actually, itong tindahan na 'to, ginawa ko na rin siyang bahay. Okay. Magkasama na. Oo, kasi gumigising ako since nasa tabing kalsada rin ako. Ayun, gumigising ako ng siguro mga 5:30 para sa mga estudyante. Kasi Okay. siyempre yung mga pang pagbibi ng pack lunch nila. So yun. Oo. Sa So, breakfast. kumbaga, yung structure, yung pinaka tindahan, hindi Mm. nagpagawa ka pa. Oo, Okay. nagpagawa ko. Do you mind me asking kung magkano ang naging puhunan mo dun sa tindahan, dun sa pagpapagawa ng tindahan, at saka dun sa laman ng tindahan? Okay. Yung simula, Ah, yung, sige. uh, When it comes to structures, concrete kasi to. okay. Concrete siya, full concrete siya. So, ang estimated of 20 to 25 kasama na yung wirings. Okay. Yun, kasama na din yung wirings dyan. Kasi sa mga ref, yan, sa mga lightning, yan. Ganong kalaki to? Ganong kalaki? Ilan square? Square, siguro, ano lang to, maliit lang.
nagsisisi nga ako bakit maliit lang kasi hindi ko, kasi nagtatry lang ako kasi ang plano ko talaga, iwas boring lang ako. Kasi Okay. ang mindset ko talaga is mag-overseas pa din ako. Okay. Overseas pa rin, yun pa rin ang mindset ko, yun ang goal ko. That's why, medyo, ayan lang, yun Okay. lang siya. Yun lang, yun lang. Yan na ba yung room yun? Yan na yung area mo? Hindi. Hindi, Mhm. kalahati. Kaya siya naging ganito kaliit kasi hinati ko siya kasi para may bedroom din ako dito. Para dito na rin ako Ah, matutulog. Oo, pero mhm. marami pa siyang pwedeng mailaman kung wala dito kwarto. Pero kinwartohan ko na para dito kami natutulog ng anak ko. Okay. So 20 to 25 para dun sa structure. And then how much yung yung initial mong mga paninda? Yes, good question. Sa nag-start ako ng 20,000 kasi syempre sabi ko parang ang laki na. Kasi bukod pa dun sa bahay, bukod pa dun sa ilalaman mo. Sabi kong Mhm. ganyan. Mm. So 20,000 nag-start ako ng 20,000. Okay. Kasama, hindi pa kasama din ang mga drinks, ang ice cream din kasi ako eh. So Aha. nag-start lang talaga ako ng raw. As in, may bigas, yung mga essentials lang talaga. Sa Okay. mga tinapay, gano'n. Kung iisipin mo nga parang ang 20,000 sobrang ano eh, maluwag. Ang liit Aha. na medyo maliit yung tindahan pero ang luwag niya. Ang konti pa nung laman nun, no? Konti lang Oo, yung kung 20,000 oo, worth. Ngayon ba, mm. yung nakikita natin ngayon, how much would you say yung inventory mo ngayon? Magkano yung Siguro may inventory is before siguro mga nasa ano na 'to, kasama ang drinks at saka ice cream, mga nasa 40 to 50 na siya. 40 to 50 na siya? Ano yun? 40 to 50. Coming from the original 20,000 na inventory, um, pinalaki mo na lang siya up to umabot sa ganyan? Or hindi ka na Oo. kinailangan magdagdag? Wala ka na nilabas na extra? Hindi ako naglalabas talagang tawag dito, tawag dito, cycle lang talaga dito, paikot-ikot lang din talaga dito. As in, dapat marunong ka talagang, very thankful ako na naging financial advisor ako kasi marunong na ako kung paano mag-handling ng pera. Tawag dito, money management. So, Dahil sa background mo sa pagiging financial advisor. mm, Mhm. mm. Pero before ka ba nag-financial advisor, I mean, kumusta ang pag-handle mo ng personal finance or sa pera or financial literacy mo? Meron. Actually, oo, thank you. Nung time na yun, kahit hindi pa ako nag-FA, nasa mindset ko na rin talaga kung paano, ganun ako galing mag-ipon. Kasi ang mindset ko palagi, may timeline kasi ako eh. May Mhm. timeline ako palagi na parang, oy wait, hindi ako palagi nangangarap ng ganito na lang ba ako. Gusto ko nagle-level up ako. Mhm. Which is, oo. Ang pinag-iisipan ko nun, hanggang dito, nung nasa abroad ako, parang hindi siya inline sa personality ko, sa pagkatao ko na parang, ginagawa ko dun, sa ibang masa kasi kargador ka eh. Ganon. Kargador. Oo, Manual kargador labor ko. talaga. Mhm. Oo, sa Taiwan, as in physical labor talaga. Ano ba yan, factory? Mm-mm. Okay, alright. Sa Taiwan, more on factory kasi. Mhm. Tapos Ayun. sa Canada, ano sana yung na-applyan mo dun? Ang ka-applyan ko sana, since dati kasi ako, food tech graduate kasi ako. Okay. So, ang a-applyan ko dun ay factory din ng poultry. Yung mga Mhm. dressing. QA kasi ako dati sa dressing food. Okay. So, yung mga ka-work ko doon ay andoon na sa Okay. Canada. So, ako ingitera ako. So, wait. Mhm. Parang, di, since ako po ay tawag dito, edu graduate, sabi ko parang pwede to. Parang pwedeng mag-skilled ako doon sa Canada. Pwedeng magka-petition. Unlike sa Mhm. Taiwan na hindi. Parang may timeline ka lang. Uubusin ka lang nila eh sa Taiwan. Which is maganda naman ang sahod doon. 12 years lang ko, 12, hanggang 12 years ka lang doon. But Mhm. after ng 12 years, saan ka doon? Inubos lang nila yung lakas mo. Yun ang lagi sinasabi. Uubusin lang ng Taiwan yung lakas mo. Bakit hindi ka explore habang bata ka pa or mag-step up ka pa habang bata ka pa? Mm. Hmm. Okay. Oh, yun. That's why I decided na mag-resign na lang ako since nandun na nga yung mga kakilala ko sa Canada. And yun nga, hindi nga na tayo pinalan. But it's okay. At least wala Okay. rin yung regret.
Yung ano ba, yung, anong tawag nito? Yung sa, nung nag-iisip ka ng negosyo, sabi mo kasi food tech yung course mo before. Hindi, wala kang kinonsider na negosyo na medyo mas malapit sa experience mo Mm. or mas sa background mo? Dahil, I think, sabi mo, teacher ka rin, tama ba? Yes. Oy, Ayan. well, kung ano mang negosyo na medyo malapit din, hindi mo kinonsider. Ayan, thank you. That's a good question. Actually, tama ka, no? So, since 2 years na, magwa 1 year na ako almost. December kasi ang 1 year ko dito. Ayan, 1 year December. Tawag dito, actually, habang nasa tindahan ka, merong mga times na talagang may ano, yung wala, wala. Yung tawag dito yung wala, yung flat lang. Walang bumibili, especially sa mga oras na 1 o'clock to 2, yan yung mga Ay, walang, ay na oras. Oo. mga patay na oras, walang bumibili. So I prayed. Nag-pray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ano yung mga pwede kong gawin sa mga spare time ko na wala akong ginagawa? Sanay akong productive ako. Yun Mhm. ang iniiyak ko. Sanay ako productive ko. Ano mga pwede kong gawin habang narito ako sa tintahang wala akong ginagawa? So, ang ginawa ko is, tawag dito, binigyan ako ng wisdom ng Lord na, why don't you take for examination, for lit? Yan. Mhm. Yun. So, habang So, nagtitinda ako, so habang existing na yung negosyo mo sa sari-sari store, doon ka ano for the let ano. yeah. So recently lang siya. Okay. All right. Actually, I took the exam yesterday. Mm. Kahapon lang siya. Ay, Yeah. may result na yun? Kahapon yung exam mismo or Ano yung na? result? Kahapon yung exam or yung results? Yun. Hindi, result ay December. Pero yung exam is Sorry. yesterday. Okay, good luck, good luck. Mm-mm. Eh, ano naman ang Amen. ngayon, tapos na yung ano, sabi mo, Mm-mm. you were using yung idle time dun sa sari-sari store to study for the let. Mm-mm. Ngayong tapos na yung pagsa-study mo, ano naman yung susunod mong gagawin na idle time, yung gagawin mo sa idle time mo sa sari-sari store? Yes. Isa pa rin yan. Actually, dito sa tindahan na, alam mo yung paluwagan, or yung dito sa amin sa Laguna, Torne, paluwagan. So, ang ginagawa ko, every month, meron akong 2,000. 2,000 every month doon sa paluwagan na yun. Mhm. Okay, sa paluwagan na yun, meron 2,000 every month. So, in 10 months, 11 months, sasweldo ko ng 20,000. Okay. Tama. Kasi every 2,000 2,000 per month. So, 20,000. So, ano ba yung mga pwede kong gawin sa 2,000? 20,000 nagagawin ko. Sabi ko, Lord, ito po, ano ba yung dapat kong gawin? Sa Mhm. 20,000 para i-expand ko. 'Di ba? More than this, i-level up ko. Parang, alam mo yun, marami. Hindi magwo-work yung everyday living mo. Hindi. Kailangan talaga ay gagawa at mga plano. Gagawa at gagawa ka ng other, alam mo yun, yung mga other activities. Activities ba? Yung mga ganun. Hindi ka dapat magstay. Hindi ka dapat magstay sa tindahan lang. Dapat may diskarte ka pa rin aside from this. Yun yung siguro mapapayo ko sa inyo lahat, sa inyong lahat. Aside Okay. from tindahan, wala. Hmm. Mhm. Ano yung mga pinagpipilian mo Yun. na itayo, na i-expand na ano? Okay. Since dito sa amin ay walang sisigan at ang Burr months ay it's all about parties, 'di ba? Party 'yan, 'di Mhm. ba? Party. So dito, ayan. So ang iniisip ko dito, yun magtayo ko ng sisigan pero paano mangyayari? Walang mag-ano dito. Siyempre, kasi ako single mom kasi ako eh. Kaya wala akong Okay. katulong din dito sa tindahan. So, ang mangyayari, so dito lang sa barangay din namin, mag-aano ako ng 20,000 na gagawin ko sa paluwagan. Siguro yung for fryer. Yun ang kalimitan eh. Fryer at saka yung stand.
Tapos, yun. Ang sisig lang naman is And, pork, di ba? Yun ang mga usual, pork, onion, mayonnaise, very mhm. basic. Kaya sabi ko, parang kaya naman yun. Sabi, parang kaya yun. Tapos yun, siguro sa sweldohan ko lang yung magiging tao ko ng 200 per day. Mhm. Yun, since pag start naman ang sisigan ng uh, for, uh, 4 or to 5 o'clock till 9 o'clock. Yan lang, 5 Oo. day, ano lang naman eh, 5 hours Mhm. lang. Yun. Yun yung sabi ko tapos na sa review, ano nang gagawin ko? Yun. Meron ka bang mga attempts na mag-expand na hindi successful dun sa tindahan mo? Actually, para hindi mo ma-attain yung pagiging yung success, ikaw na yung susuko eh. Ikaw na yung susuko dahil ano na eh, yung parang hindi mo talaga kaya mag-isa. Kailangan mo ng kasama. Yung Mhm. ganun. Kasi gaya, halimbawa, mamimili ako, sarado yung tindahan. Halimbawa, kagaya ng mga nakaraan, may mga reviews ako, sarado yung tindahan. Which Mhm. is, hindi ko naman sinasabi sa kanila kung ano ba talaga yung meaning zone. Diba? So, yun yung Mhm. siguro ang inaano sa akin ng mga customer dito. Bakit ka laging sarado? Yun yun. Hindi ko Mhm. naman ma-explain sa kanila kasi they're out of their business kung ano man ang pinagkakaabalahan ko. So, hindi ko Right. sinasabi yun. Hindi Oo. personal yun. Yun. So, yun yung siguro ang nakikita kong pwedeng butas na dahil nga wala akong kapartner dito sa tindahan. Pero maganda yung nabanggit mo. Ano ba yung normal na routine mo? Ganong kadalas ka mamili? Ganong katagal? Ang araw ba yung nagiging basihan mo? O pag nakita mo na, oy, medyo konti na lang yung tinitinda ko, kailangan ko na mamili. Ano yung routine mo sa pang-araw-araw? Or linggo? Okay. Mhm. Nalalaman ko na tao dito kapag yung wala nang akong tinda sa amount ng ano ko, ng tao dito, ng tao dito, yung total. Sales? Yung total amount ng, oo, yung total amount. So, siguro, nagre-range ng sa 1 week, ah, dalawang araw ako namimili. Which is every Wednesday and Sunday. Sunday kasi, nagsasarado talaga ako sa Richard Church ako. So, Mhm. sarado talaga ako every Sunday. Yun. So, Wednesday, Sunday is buying time. And then, Mm-mm. mga how much ang ginagastos mo sa kada grocery trip or sa ano? Is that Siguro, hindi bumababa siya ng 5,000. 5,000 per Yun. trip? Mm. Oo, 5,000 above. More yun Okay. ganun. Alright. Tapos, ano, anong tawag nito? Would you want to share kung magkano kinikita mo sa ano? Sa tindahan? Or is Mm, that too private? kung sa tindahan, hindi araw-araw Pasko. Hindi iba-iba yung kinikita mo, iba-iba. Halimbawa, yung iba may celebration, tapos wala, mga ganun. Hindi siya araw-araw Pasko, pero pinaka maganda talaga ay kapag yung may occasion like fiesta, mga Okay. Pasko, yan. Yan yung sinasabi ko, yan yung talagang magbo-boom ka. Pero yung mga usual days, hindi. Ang ano talaga dyan ay, yun, Monday to Friday dahil sa mga bata sa school. Mhm. Ang, Yun. ang range ng ano mo, ng benta mo is around from how much to how much? O Dapat hindi may na. secret ka, pero share ko. Okay lang. Okay. Pero nagre-range siya lang siguro dito sa akin kasi malakas sa akin ng GCash. Oo. Mhm. Pinakamalakas ang GCash. At isa sa pinakamagandang ano talaga, hello po, isa sa pinakamaganda talagang gawin talaga is load. Yan, mga yan. Load, GCash, at saka yung mga naglo-load ka sa mga TV. Ang lakas, as in, Anong parang, TV? Hindi ako familiar doon. Ano yung ayun lang, TV? ano, sa mga, ano na na? Ano yung TV na load na sinasabi mo? Ano ba yun? Signal, mga signal. Yung mga pre-baked na gano'n. Okay. Alright. Niloloadan din. So dito na sila nagpapaload. Like, kaya sa Meralco. Di ba pwede na yun ngayon? Mga Meralco, yan, Mga yung mga Wills, billing. gano'n.
So, Ayun, so, yun. ang competition mo diyan, gaano karami ang tindahan diyan sa area niyo? Ayan, that's the good thing na ako lang ang meron dito nun. Kaya malakas sa akin yun. Ayan, so talagang kapag nagtitindahan ka, titingnan mo kung ano ba yung wala sila. Titingnan mo kung paano ka magiging unique sa iba. Mhm. Yun yung So, kahit pinag-aralan nga mo ba sila? Inalam mo kung ano yung mga wala sa kanila? How did you know about yung kung ano yung pwede mong idagdag na wala sila? Paano mo nalaman? oh, nung time ko, nung masipag ako, nung kasipagin ko pa kasi ninyaskugon tayo minsan, nag-siomay ako. Yan, dito sa harapan. So, may siopaw, mga merienda, yan, nagaganyan ako din dati. Kasi walang may ganun dito, ako lang meron. Ako na Mhm. nasabi ko nga sa'yo, ako na lang yung tatanungin. Pero since, tao dito, kinakalaban niya tayo minsan na parang nakakapagod niya. Kasi bukod sa tindahan, nagpe-prepare ka pa ng ganun. Ikaw lang eh. Mm. Yun. Oh, minsan nakakapagod din talaga. Pero okay masarap. Masaya naman. Masaya. Mhm. Na Mm. nabanggit mo na sometimes kapag may gagawin ka, kailangan sarado or dahil single mom ka. Um, Mm. Hindi pa ba kaya na magdagdag ng tao, kumuha ng, alam mo yon, magtatao dyan? Tao. Ginawa ko yun. Oo, ginawa ko yun. Nag-ano ko ng tao dito. But, syempre, trust no one. Mhm. Ayan. Na may masama ba nangyari na nakawan? Diyan papasok yung Mhm. hindi siya more of nakaw. It's just that, kapag ikaw yung sanay ka na sa tindahan, alam mo ang benta mo. Mhm. Alam mo na agad ang benta ko pa lang sa, alam mo na yung cycle, kung magkano yung binibenta, kung magkano nagiging range per day. Kabisado mo na, Yan. oo. Kabisado mo na. Anong nangyari? Sabi ko, hindi ito yung usual na benta ng tindahan. Bakit ito lang yung kinita ng tindahan? Yun na. Sabi Mhm. ko, ay, ayoko na. Hindi na ako dapat magtiwala pa. Dati kasi, bantayan nyo muna, bibigyan ko na lang kayo. Ganun. Bibigyan ko na Oo. lang kayo ng, siguro, mamimili na ako siguro ng range of 2 to 3 hours na mawawala ako kasi mamimili nga ako, di sayang ang benta. So, may tao ako dito. Yan. Tapos, ang time na yun, imbis na good pa yung bigay mo, may nawala pang pera. Wala, lost na. Oo. Lugi na. So, Lugi pa lalo. Nanakawan pa. nalugi ko palalo. So, ko, ay, trust no one pala talaga. So, no choice. Magkano na lang ako, magsarado na lang ako kasi Kaysa may manawa nawala na pa. niwala. Para hindi na rin tayo, Ang tsaka hindi naririnig na ko rin dun tayo, sa iba, naririnig ko dun sa iba, minsan, ano pa eh, kamag-anak pa dahil sila nakiusap lang, uy, bantayan mo naman to. Parang ganun. yeah, syempre, ayoko na lang mag-pinpoint, pero exactly, yun talaga yun. Mm. Ano nanonood para tamaan. Kasi, Opo, mag-ingat po kayo sa mga kamag-anak. hindi rin talaga pwedeng pagkatiwala. Hindi pwedeng magtiwala ng lubusan pag gano'n. When it comes Mm. to money, no. Money is the root of evil. Ayan, pag andyan na yung pera, na opo, sabi ko sa'yo, Matitempt, no? Kahit sinong, matitik, ba't matitik? Oo. Bukod sa tawag dito, bukod sa pera, may product pa. Na parang, teka, bilang ko to mm, Bilang ko mm. 'tong item. Ikaw kasi namimili, kaya alam mo. Alam mo kung ano yung mga nawawala sa'yo. Alam mo rin kung anong item ang nag-i-in and out. Ayan. Tas bakit ito lang yung benta, ito yung na-out. Pero Yun. hindi ba eventually kakailanganin mo rin naman talagang kumuha ng tao or talagang okay ka na dun sa ano mo ngayon, dun sa sitwasyon na ikaw lang? Siguro possible kapag pupuwede na, bakit hindi? Pero dapat alamin mo muna din talaga yung background or kilalanin mo talaga yung pupuwedeng sumalo or puwedeng mag-handle nung tindahan mo. Kasi when it comes to, tawag dito, sa negosyo, kailangan talaga especially na nagsisimula pa lang ako, i-hands-on mo muna, kilalanin mo muna. Kilalanin mo muna yung tama yung cycle, yung routine, kung ano ba talaga, kung magkano yung kinikita mo ng per day, 'di ba? So, para if ever na may pumasok na ibang tao, alam mo kung ano yung mga pupuwedeng tawag dito, mga pupuwedeng mangyaring, alam mo yun, mga instances para, Okay. 'di ba, may idea ka.
I think nakatulong sa'yo dahil kabisado mo, kaya nung nangyari yun, alam mo agad. May rami ako naririnig na OFW na gustong magtayo ng negosyo, nagbibigay ng puhunan sa kamag-anak, tapos, o sige, magtayo ka ng negosyo, tapos yung OFW mismo, wala doon. Anong mare-recommend mo ba yun dun sa ano, sa mga tao? In my own op- in my own opinion po, Mhm. Oo. okay, in my own opinion, big no. Mm. Yan. No. Bakit? Napakadaming disadvantage kapag nasa ibang bansa ka tapos nagpapaano ka lang sa mga kamag-anak mo. Aside from Mhm. pwede kayo mag-away, yan. Mag-aaway at mag-aaway kayo niyan. Kasi Mhm. financially yan. Yan. Sabi Mhm. ko nga palagi, money is the root of evil. Pagkatapos, loloko, hindi naman lahat, pero talagang mostly niloloko ang mga OFW. Kasi ang mindset ng mga kamag-anak, yun eh. Nasa ibang bansa naman yun eh. Yun ang mindset nila. Okay naman yan eh. Yung parang hindi naman yan ganun kakailangan ng pera. Yung nagbabantay ako, kailangan ko. Or di niya naman Kailangan ko. malalaman. Yun. Kunwari na lang ganito nangyari. Hindi naman niya malalaman. Malayo naman siya. Oo. Ganyan. No, no. Pero agree ako dyan. Marami din sa tulpo na ganyan. Sa Agree tulpo, ako mga dyan. ganun eh. Kapag magne-negosyo ka, kailangan ikaw mismo, kung sino yung Yes. namumuhunan. Walang, Oo, walang hands-on. magki-care dun sa negosyo more than yung taong naglabas nung puhunan dun sa ano. Mm-mm. Okay. At saka, at the end of the day, ang sisi dun sa, sa halimbawa, lumubog. Sabihin natin, hindi naman lahat ng, tawag dito, ng negosyo nagsasucceed, di ba? So, what Yes. if lumubog? Tapos, ako na nasa OFW, bakit lumubog? Ano ba nangyari? Bakit ganito, ganyan? Mangyayari, mag-aaway kayo nung kamag-anak mo or yung pinagpatayuan mo. Di ba? Mhm. Ito nangyari. Ganito, ganyan eh. O, di ba? Isipin mo kaagad kung ano yung mga dapat instances at kung ano yung mga pwedeng possibilities na pwedeng mangyari even in the worst case scenario. Mhm. Ayun. Isipin mo agad yung worst case scenario. At the end of the day, talo ka. Talo ka sa pera, talo ka pa sa kamag-anak kasi nawalan ka ng kamag-anak. Mm. Talo ka sa lahat ng... Ano masasabi mo dun sa kasi marami pa tayong naririnig na cases wherein yung small businesses katulad ng tindahan, ah, napaghahalo yung personal na pera sa pera ng tindahan. Siyempre, kailangan mong kumain. So, kailangan, meron kang pang-araw-araw na gastusin. Tapos, nahahalo na. Ano yung nagiging practice mo sa ganun? Meron ka bang sweldo? Meron ka bang kinukuha ng certain amount? Or lahat yan, basta kinita ng tindahan sa tindahan lang? Ano yung, ano mo, best practice mo? Okay, practical kasi ako or siguro siguro dahil nga okay ako mag-handle ng pera. So, wala nga eh. Hindi mo sasabihin mong yung okay, separate mo. At the end of Mhm. the day, hindi naman eh. At sinaseparate ko lang yung sa GCash. Yan, GCash. Kasi mag-i-in out ka doon ng pera eh. Oo. Yan lang sa separate ko. Pero, lahat na nasa tindahan, isang pera lang yan. Kasi malilito ka eh. Parang, alam mo yung malilito ka. Parang halimbawa, ito yung wala. Hihiramin mo muna yung sa bigas. Mhm. Eh, wala na tayong soft drinks eh. Tapos marami pa soft drinks pero wala nang bigas. Hihiramin ko kasi pang soft drinks, di ba? So, magkakasama Wala lang na. kayo sa tindahan. Oo. Kung ano yung mga basic needs na dapat mong kailangan, hindi, ikaw naman na nag-handle ng pera eh. Ikaw rin ang problema. Bakit po problemahin mo yung sarili mo para? Ano yung... Paano yung ano, binibigyan mo ba ng sweldo yung sarili mo? Meron ka bang fixed na sweldo? Oo. Oo, binibigyan ko yun sa mga parcel ko. Okay. Check mo yung yellow basket ko, mga ganun. Oo, ganon. Hindi, Ganon siguro. yung pangkain nyo, yung pangkain, pang bill, yung kuryente, mga ganun. Ay, Paano? oo. Yun nga, ganun din. So, kung ano lang yung basic needs, hindi ko rin sineseparate ko pa rin sa paluwagan. Basta pag kumita na ako ng 2,000, okay, yan. Separate na si paluwagan para, kasi alam ko naman, at the end of the day, ito yung profit ko eh.
ito yung profit Mhm. ng tindahan. Kumbaga, hindi, yun yung pang-expand. Dapat meron kang palaging goal kung bakit mo kailangan gawin yung isang bagay na yun or kung bakit kailangan mong pag-ipunan. So, Mhm. yun go, to expand. To expand yung tindahan. Yan, Okay. to new journey. Yan. Meron ka bang sitwasyon or mga, kumbaga, marirecommend mo na hindi para sa'yo to? Kung ganito kang klaseng tao, huwag ka na magnegosyo, huwag ka magtindahan. Mag-ibang negosyo ka. Meron bang ganon? O kaya mag-empleyado ka na lang kung ganitong klaseng tao ka. Meron ka bang ganon? Oo, ganda yan. Kasi being an employee simula nang graduate ako, parang ilan yan? 35 years na, hindi 35, 25, 15 years? Mhm. 16 years na empleyado ako. Tapos papasok ako sa ganito, shocking talaga, shocking lahat. Mhm. Kasi empleyado ako at sanay ako na parang sinusweldo lang ako 15-30. Oo. Yan. Diba? Sweldo ka lang 15-30. And Oo. alam mo na agad kung magkano sa sweldohin mo 15-30. Bilang mo yan. Mhm. Hindi pa man sinesweldo, kinukumpute mo na kagad. Tama. Ito, sasabihin ko, ganito, ganyan. Alam mo na. Mhm. One advantage kapag meron ka negosyo. Okay? Ang advantage ng having a business is may sarili kang oras. Hindi mo kailangan sumunod sa boss mo at hindi mo kailangan sigawan ang boss mo. Yan. Mhm. Ikaw ang maninigaw. Joke lang. Pwede Ayan. naman. Oo. May, joke lang. Siyempre, hindi. Ayan. Tapos, ano pa ba? Tawag dito, may sarili kang oras. Parang anytime, gusto mo matulog, matulog ka. Na hindi mo magagawa yun kapag empleyado ka. Di ba? Oo. Kung gusto mo, di ba? Ang dami advantages. Tapos, ang kinikita. Ayan, guys. Hello sa mga listener. Ang kinikita ng isang tindahan ay triple na kayang kitain ng isang empleyado. Yan. Mhm. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kaya akala ko, sabi ko, ang tindahan, akala ko putyo-putyo. Kaya pala ang tawag kapag nagtindahan ay mayaman ka. Kasi ganun pala yun. Hindi ko Mhm. inaasahan. Kasi ang feeling ko dati, may tindahan, okay, hindi may tindahan ka. Hindi pala. Pala may tindahan ka, talaga palang, sabi ko, parang kikita ka pala talaga ng 10,000 per day. Ang lapit. Parang, oo, parang sabi ko, Yung 10,000 ba yun? Neto ba yun? di, syempre kasama na yung, yung price ng product. Kasama na Oo. yun. Oo. Kasama na yung price. Yun Wala yun. ko naman Yun. neto. Syempre, hindi mo mamainus yun. Kung baga yun na yun, yun kapag Oo. may pera ka ng ganun, papamimili mo din naman yun. Oo. Doon din naman ang patak nun. Oo. Ayan. Kung baga kitain mo na doon, yung pinaka-profit mo doon, yun na lang, di ba? Pero, ang laki pa din. Halimbawa, basta, okay, okay siya. Parang, Mhm. kayang makapagpa-private school ng anak. Okay. So, naka-private school yung anak mo ngayon. Oo, this coming Ilan taon na ba? school year, mag-high school na siya eh. So, ayun, High iba school. private. Okay. Yan. Alright. Eh, plano mo pa ba abroad? Plano mo pa ba mag OFW ulit? Yes. Plano Yes pa na rin. yes. Hindi Oo, mo rin that's why kayang I'm tapakan taking, yung kikitain mo sa ibang bansa. it's not about the money. Mhm. Para sa akin, hindi naman siya it's all about the money, it's all about the dreams. Alam mo yun, na parang sabi ko, hindi ko nakikita yung sarili ko sa apat na sulok ng tindahan na to, which is okay. Mhm. Bless, okay, masaya, maganda, okay. Pero, ako kasi ay very, ano ba yun, very driven ako sa pangarap ko. Mhm. Okay. Yung drive ko talaga, parang doon ko nakita ko to sa ano kaya na nabigyan mo ko ng pansin eh. Doon Mhm. sa ano mo, doon sa doon sa ano ba yun? Doon sa content mo na walang yumayaman sa sari-sari store. Sabi ko, Daming ay, nag-react no. doon. Oo. Sabi ko, I know, very wrong. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Pero, I mean, yung experience mo ay hindi experience ng lahat ng tao. Would you agree? Na
alam mo yun, lalo na kung yung tao ay hindi marunong mag-manage ng pera, mahihirapan siya. Or kung hindi, yung location niya ay hindi kasing ganda nung location mo, at alam mo yun, pwedeng mahirapan siya, correct? Yeah, oo, totoo 'yun. Blessed lang talaga ako kasi ako'y na malapit sa may sa roadside. Ayan siguro kaya din gano'n. Which is ang nagrereklamo na lang sa'kin is yung customer. Kailangan ko mag-explain, "Bakit wala ka? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit gano'n?" So natutuwa naman ako, 'yun. Sabi ko nga, parang wala pa akong 1 year, grateful ako na parang nami-witness ng mga customer ko na natutuwa sila, may mga feedback na, "Ang galing ng tindahan mo 'no, wala pang 1 year pero ang ganda na." Parang gano'n kabilis nag-evolve. Okay. Thank you That's din. good. Mm. May, Mm. ano bang, anong patakaran mo sa ano, sa utang? Sa mga customer na nangungutang? Bago tayo maging successful sa pangungutang, na-scam po tayo ng 17,000. Na-scam po tayo ng 3,000. At ngayon Mhm. natuto na po ako. Hanggang Okay. 50 lang yung utang mo. Hanggang 50 pesos lang kailangan niyo Oo. bayaran. Oo, grabe yung 17,000. Ang grabe. Ba't Iniyak naman ko naman yun. gano'n kalaki? Kwento mo naman. Contractor yun. Contractor yung mga tao dito. Okay. Nung una, parang nag-ano naman sila lang, yan, nakakapagbayad sila ng 15,000, 10,000. Ganun sila umutang. Okay. Yung parang, oo, ganun sila. Okay sila. Kung nung una okay. Wala, Mhm. wala kang kabaha-bahala. Then, since okay nga sila, 10, 15, nagbabayad. 10, 15,000, ganun sila umutang. Per month yun. Mhm. Tapos yung 17,000, boom, babalik kami by Monday. Pero, hindi naman Wala na. pala. Ano 'yun, Guys, sumaka na noon. construction? Oo, hindi, ano sila, parang, tawag dito, ano sila, tawag dun, landscape. Meron Okay. kasi dito sa isa sa kinagandahan din, meron po dito sa amin parang meron may convention hall. So, Okay. maraming gumagawa din dito. Kaya siguro malakas din yung tindahan. May mga gumagawa dito. Tapos, baka pwedeng umutang, ganito, ganyan. Eh, mabait naman sila, okay sila, pero trust no one para talaga. Mm, mm. Oo. Ayan, so okay. Since naging okay naman yung flow before, so parang nakuha na yung loob ko. Yan. Pinadiga ka lang 'no? Nakuha. Oo, nakuha na ang loob ni, ni tindera. Kinuha na nila. Mm. Labas-masok na nga sila dito eh. Kasi, dito pa sila kumakain. Okay, as in parang family na. Ang tagal nila dito eh, siguro mga 2 months. Yan. Okay. Kaya parang pumanatag na yung loob ko sa kanila. Mhm. Yan. Tapos, the day comes, na parang, babalik kami by Monday, ganito, ganyan. Nga. Wala na. Mhm. Okay. So ngayon hindi mo nagpapautang ang lola Hindi. mo? Be, may Mm. contractor na naman. May panibagong contractor ulit dito sa convention. Oo, Sa convention hall. hindi na Ma'am, pwede. baka pwede naman pong umutang. Ano naman po, every Wednesday and Saturday naman po. Weekly daw ang sahod nila. Mhm, Tapos, diba, ang bali every Wednesday. mhm. Sabi niya, Sir, gusto ko man po kayong pautangan, pero pasensya na, na-scam na po ako. Hindi Okay. na po talaga. Sabi ko, pasensya na po talaga. Ma'am, hindi naman po lahat ng tao pare-parehas. Hindi ko Oo. naman po sinasabing ganun po kayo. Sabi ko Oh, ganyan. Hindi ko naman po sinasabing ganun kayo, sir. Ang sa akin lang po, ayoko na po ulit maulit yung nangyari po sa akin. Ikinuwento ko sa kanila. oo. O, di alam nila. Eh, di alam na nila, ay, ma'am, may pinaghuhugutan po pala kayo. Opo, sir. Pasensya na po, ha. Ngayon Opo, nung may. nung naghigpit ka sa pangungutang, naramdaman mo ba na kumonte yung customer o hindi hindi naman? Oo. Ah, ramdam. Oo. Mm. Ramdam. Bakit kasi dati nung mabait ako, syempre wala pa nga ako 1 year. Parang okay, hatak-hatak. Wala pa akong experience eh. Oo. Wala pa akong experience sa pagninegosyo, kaya parang sabi ko, kahit Gcash eh, pinapautang ko sila. Hindi, ano na bayad, ganito, ganyan. Mhm. Ako naman, dahil kilala ko na nga sila,
Sabihin nila, bayad na, which is hindi pa naman. Hindi, binayaran ko na, ganito, ganyan. Sabi ko, bayad ka na Mm. ba? Hindi ka pa bayad, ganito, ganyan. Bayad na ako. O di sige, di bayad ka na. Sabi ko, ako okay lang naman. Sabi ko, kung hindi ka nagbayad ngayon, hindi ka na makakaulit sa akin. Gano'n naman yan. Once is Oo. enough. Once is enough, okay, sige. Kung natakasan mo ako ng mga ganyan, hindi ka na makakaulit sa akin. Wala, tatawanan Mm. na lang kita. Sige, goodbye, ba, 200. Goodbye 200, pero never ka na. Hindi ka na makakautang muli sa akin. Yun. Okay. Yun yung Buk mga factor. bukod sa mga nangungutang, ano pa yung mga kumbaga i-a-advise mo sa baguhan na nagsasari-sari store na o ganito yung mga kailangan nyo, you have to watch out for mga ganitong bagay, ganitong modus para hindi kayo maloko, parang ganyan. O, Ayan, ano, kahit yes. kinukuha niyo, oo, wag na wag kayong magpapotong sa hindi niyo talaga kakilala. Ayan, especially kung taga malayong lugar. Mhm. Yan, wag. And magkaroon kayo ng specific amount na pwedeng utangin lang nila which is comfortable sa'yo even though wala yung utang, even though hindi na sila bumalik, parang okay lang, maluwag sa dibdib mo. Kasi isa yan eh. Mhm. Isa yan sa mga tao dito na dapat i-accept mo na hindi lahat ng umuutang ibinabalik yung inutang sa'yo. Mhm. Hindi lahat. So, always expect it. So, kapag yun, na ano mo na accept mo na sa sarili mo na itong tao na to, pag umutang na to, do or die ka magbabayad to eh. Ayun. Yado ka, no? Mhm. Oo, do or die na yan. Ayun. Ah, para dun sa mga nanonood, kung meron kayong tanong para sa ating guest, si Chaika, um, itanong nyo lang yung mga tanong nyo about sari-sari store business or kung may comment kayo, ilagay nyo lang dun sa chat box para mabasa natin. Um, by the way, para sa mga kaka-join lang, ang guest natin ngayon si Chaika, owner siya ng sari-sari store. And more than a year pa lang, dati siyang OFW Hmm. and nagtayo siya ng sari-sari store. Kung na-miss niyo yung early part ng interview, i-upload ko to sa YouTube channel ko. Search niyo lang yung Panalong Buhay YouTube channel. Doon ko ilalagay lahat ng mga interviews natin, yung mga nakaraang interviews at saka mga future interviews. Um, ano pa bang message mo Chaika sa mga gustong magnegosyo in general, not necessarily sari-sari store. Okay, as tawag dito, ano ba? Tawag dito, ano pa lang kayo, rookie, yan. Okay, okay. Rookie pa lang. Oo, rookie pa lang tayo kasi actually hindi ako magmamagaling. Hindi ako magaling. Walang magaling 'yan. Walang magaling sa pagtinegosyo actually. Parang hinuhulma ka lang din talaga ng panahon. Walang nagsimula ng perfect. Huhulmahin at huhulmahin ka ng panahon. At yun ang pinakamasarap yung journey na yun. Yan, yung Mhm. journey ng pagninegosyo. Kasi doon mo matutuklasan lahat eh. Ang saya nun. Masaya yung journey ng pagninegosyo. And, ayun lang, be strong enough. At saka, alam mo dapat yung goal. Dapat masaya ka din talaga. Masaya ka rin. Kasi, parang ako kasi naisip ko, no choice na eh. Hindi mahalin ko na to. Embrace ko na to. Mhm. Yun. You will love yun, kung what you have if you embrace it na accept it. Na parang, okay, sige, mahalin mo na lang kung ano yung nandyan. Kung ano na to, be grateful. Kasi maraming nangangarap yan sa mga OFW po kung meron dyan. Marami daw. Hindi ko naman to pinangarap eh. Kakatuwa, no? Hindi mo pinangarap pero binigay sa'yo. Ang saya. Mhm. Mhm. Hindi, hindi ko pinangarap. Hindi ko nga ina-expect na magiging tendera ako eh. Kasi ang ina-expect ko nga parang gusto ko na maging empleyado. Gusto ko lagi akong naabihis. Maganda, ganito, ganyan. As an employee, di ba? Ganon. Gusto mo lang araw-araw ka naliligo, 15:30, may sweldo, mag-ATM. Dito hindi. Walang ganon, Mars. Araw-araw may pera. Ayun, Banda, may naipon na po ba kayo sa pagtitindahan niyo? kung may naipon na raw ba kayo, anong sagot niyo? Napakadami po, ma'am. Ang dami ko po naipon, ma'am. Resibo po. Bayarin?
Hindi, resibo po. May naipon po ba? Yes, ma'am. Yung pong naipon ko na po yun po yung ipupundar ko ng panibagong business ko, which is yung sisigan po. Yun po yung naging profit natin dito sa tindahan. Which is yung paluwagan po ay 20,000. So, yun na po yung naipon natin for less than a year. Yun po, profit po yun Mhm. ng tindahan. Mhm. Yun po. Bakit naisipan mo magpaluwagan? Bakit hindi mo na lang tinabi yung 2,000 every month? Ganon din naman yun, magiging 20,000 din naman yun in 10 months, di ba? Bakit naisipan mong sumali sa paluwagan? Kasi, ano yun eh, parang alam mo yun, parang nai-eager ka, o yung wala kang, ano yun, wala kang choice kundi magbayad. Yun sa Mhm. palawagan eh. Wala kang choice kundi magbayad ka. Unlike, kapag mag-iipon ako, nandyan yan, alam ko sarili ko, kilalanin mo dapat ang sarili mo. Kilala ko Mhm. yung sarili ko, ay wait, pwede pahiram muna. Total sa Magagastos tindahan. mo. Oo, Mhm. total sa tindahan naman to eh. Pahiram muna ha. Yan, yung mga ganyan. Pahiram muna. Pero kung nasa paluwagan, may hiram mo ba yun? Eh di hindi. Mhm. Ganun. Okay. Alright. Wait. Okay. Kung may tanong pa kayo, i-chat nyo lang. Guest natin ngayon si Chaika. I think, siguro mag-iisang oras na rin tayo. Last words na lang, ano marirecommend mo dun sa mga taong nagdadalawang isip magnegosyo, hindi nila alam kung anong ine-negosyo nila, um, hindi nila sure kung paano magnegosyo, anong marirecommend mo dun sa kanila? Ang mare-recommend siguro, pray. Yan. Mag-pray kayo and then trust your guts. Trust your instinct. Ayan. Ayun, Yun. may Trust your guts. Trust your instinct. May question. Madam, paano niyo Gastos po naman. na-handle ang mga bills, personal at sa store bills? Natanong to kanina Yan. pero siguro sagutin mo na lang ulit. Ma'am C, yan na. Ayan, Ma'am C. Ayan, si Ma'am Shi. Paano niyo raw na-handle yung personal bills at saka store bills? Okay, so paano ba yung handling when it comes to bills and when it comes to personal, saka yung sa store bills? So po, natanong na po kanina to ni Sir, no? So when it comes to bills po, itinatabi ko na po kaagad kung ano man po yung bawa. Magtatabi na po ako, magtatabi na agad ako ng 1,000. Kumita po ng maayos yung tindahan. Magtatabi na po ako ng 1,000 para, monthly naman yan eh. So, kahit paanong kitain, basta 1,000 agad, okay, para sa bills to. Total, malaki naman lang kinita ng store ngayon para sa bills to. So, the rest of the days, hindi ko na kailangan pang mag-ipon. Ganun ma'am yung technique ko ha. Mhm. Hindi ko na kailangan pang mag-ipon ng 2020, 2020. Mas nalilito kasi ako dun ma'am sa mga minimum, sa mga minimal amount. Oh. So, ang nilalagay ko na kaagad, kapag maganda yung kita ng store, 1,000 okay for bills. Kapag yung sa mga personal na bagay, ma'am, kasi umiikot kasi dito eh. Umiikot. So, ang nangyayari, kung anong kita ng tindahan, yun ako mama, sorry. Kung anong kita ng tindahan, yun na po yun. Ibinibili ko pang merienda ng anak ko. Tawag dito. Hindi ko na, actually, marami akong naririnig na dapat daw sineseparate daw palagi yung mga personal things at saka daw yung sa tindahan. Which is, Mhm. sinubukan ko, hindi naman siya effective sa akin. Kanya-kanya eh. Mhm. Kanya-kanya ko pa paano magiging effective sa yun. Sa akin kasi, ang ginagawa ko, since ako lang yung tao dito, yung sweldo ko is yung pang personal na bagay. Mhm. Yun po. Okay. Okay. Kanya-kanya. At dapat alam mo dapat yung sarili mo kung ah, kung paano ka mag-handling ng pera. Kasi sa mga nakakausap ko, since rookie nga po ako ma'am, rookie pa lang po ako when it comes sa pagsasari-sari store. Pag nagtatanong din po ako, iba't iba yung kung paano sila mag-handling ng pera. Which is akin, hindi effective. Pero sa kanila Mhm. effective. Oh, sa kanila yun. Pero sa akin kasi, depende kung paano magiging effective nun. Kung anong magiging, ang tawag dun, kung anong effective sa'yo. Yun, kung anong effective sa'yo. Okay. Yun. Alright. I think okay na muna tayo for now. Wala naman bagong tanong. Reminder lang, para dun sa gusto mapanood yung buong episode, i-upload ko ito sa YouTube channel ko, sa Panalong Buhay.
And then, mapapanood yun dun lahat, yung buong interview, pati yung mga kaninang nasagot ng mga tanong, kung saan shinare ni Chaika yung experience niya, galing pagiging OFW hanggang dun sa pag-uwi niya, hanggang pagtayo ng negosyo niya. So, yun. Thank you, Chaika, sa oras. Salamat sa pag-guest dito sa Panalong Buhay na TikTok Live. And para doon sa mga tao na nakikinig and kung gusto nyo manood pa ng mga videos tungkol sa personal finance, financial literacy, i-follow nyo lang ako sa Panalong Buhay. So, yun lang. Sige. Thank you. Bye. Oh, bye. Bye. Panalo buhay. Mapopost pa to sa YouTube? Sa YouTube, sa YouTube. Mahaba Ay, kasi kaya talaga. pang mahaba ang ano. Nandun din yung mga dati kong interview. Mapapanood nyo doon. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you, Thank you, thank you. guys. Bye. Bye-bye. God bless.